Ano ang gagawin mo kung sa gitna ng dilim? May mag-asawang kumakaway sa gilid ng daan. Pinapara ang iyong sasakyan. Ano ang mararamdaman mo kung paglingon mo? Wala na sila pero may malamig na hinga sa iyong likuran. Ano ang mangyayari kung ang mga nawawala sa baryo ay hindi na kailanman natatagpuan? Sa baryo dapdap ng Tayabas. May mga kwento ng mag-asawang lumalabas tuwing kabilugan ng buwan. At sa tuwing maririnig ang huni ng tiktik sa bubungan. Alam ng lahat na may kaluluwa na namang kukunin. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang mag-asawang tiktik ng Tayabas. Sa kahabaan ng Maharlika Highway. Sa pagitan ng Tiaong at Tayabas. May mga bus at tricycle driver na nagkukwento tungkol sa isang kakaibang mag-asawa na kumakaway sa gilid ng daan tuwing hating gabi. Kapag huminto ka raw para isakay sila, bigla silang naglalaho. Pero minsan, bago sila maglaho, ngingitian ka ng babae. At sa ngating iyon, makikita mong matutulis ang mga pangil. Habang ang lalaki na may nagdidilim ang mga mata. Parang walang puti. Marami na ang nagsabing nakita nila ang mag-asawa, pero walang sinuman ang makaalala sa kanilang mga mukha. Sa paanan ng bundok Banahaw. Sa pinakaloob na bahagi ng Barangay Dapdap. May baryong halos limot na ng panahon. Tahimik sa araw. Malamig ang hangin. At tila ordinaryong probinsya lang. Hanggang sumapit ang gabi kung saan laging nagpapakita ang misteryosong mag-asawa. Sabi ng mga taga-Dapdap. Sila daw ang mag-asawang tiktik na minsang nanirahan sa bundok. At ngayoy naglalakbay sa kalsada sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bago pa man kumalat ang mga kwento sa highway. Kilala na sa barangay Dapdap sina Lorna at Delphine. Mag-asawang tahimik. Halos walang nakakasalamuha sa mga taga-baryo. May sarili silang maliit na kubo sa dulo ng kakahuyan. Kung saan palaging makikita ang usok na umaakyat mula sa kanilang kalan kahit 10 oras ng gabi. Bihira silang lumabas sa araw. Kapag may kailangan sa palengke. Madalas ay may takip sa mukha si Lorna, nakapayong kahit makulimlim. Si Delphine naman ay laging may dalang itak at bayong. Naglalakad na parang laging nagmamadali. Sabi ng matatanda. May alam daw sila sa panggagamot. Marunong gumawa ng gamot sa engkanto. Langis laban sa kulam at mga pangontra sa sumpa. Ngunit kakaiba ang amoy na laging lumalabas sa kanilang bahay. Hindi amoy ng halamang gamot, kundi amoy ng nasusunog na karne. Matapang at malagkit sa ilong. Tuwing gabi, maririnig din ang kaluskos sa paligid ng bahay. Minsan ay may mahinang halakhak na parang mula sa dalawang tao na hindi lubos na tao. Isang gabing maulan.
Habang nagmamaneho ng bus si Mang Arturo mula Lucena papuntang San Pablo, nadaanan niya ang mahabang bahagi ng Maharlika Highway na madilim at walang ilaw. Sa liwanag ng headlight, may nakita siyang mag-asawa sa gilid ng daan. Basang-basa sa ulan. Sabay na kumakaway, tila humihingi ng tulong. Napahinto si Mang Arturo. Binaba ang bintana. At sumilip. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nawala sila. Parang nilamon ng dilim. Inalog niya ang ulo niya. Iniisip na baka guni-guni lang dulot ng puyat. Pinatakbo niyang muli ang bus. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumipas. Naramdaman niyang may kakaibang bigat sa likod ng sasakyan. Parang may nakasabit. Sinilip niya ang rearview mirror. At doon niya nakita ang dalawang anino, nakadikit sa hulihan ng bus. Ang babae, nakangisi, may mga pangil na kumikislap sa liwanag ng ulan. Ang lalaki naman, nakatitig sa kanya, itim ang mga mata, walang puti. Napakagat siya sa labi at pinabilis ang takbo. Nang makarating sa terminal sa San Pablo, nanginginig siya, malamig ang pawis, at halos hindi makapagsalita. Arturo, bakit namumutla ka? Tanong ng konduktor, saglit siyang natahimik bago sumagot, mahina ang boses. May nakita akong mag-asawa sa daan. Kumakaway pero hindi ko na maalala ang mukha nila pero alam kong nakita ko sila. Mula noon, hindi na muling dumaan si Mang Arturo sa Maharlika Highway tuwing hating gabi. At sa mga susunod na linggo, 3 pang driver ang nag-ulat ng mag-asawang kumakaway sa gitna ng ulan. Isang gabi, nagising si Mario, isang tricycle driver, sa kakaibang ingay sa bubungan. Tik-tik. Tik. Tik. Parang patak ng tubig ngunit mabigat. Parang hinga ng isang nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Lumabas siya dala ang lampara. Ngunit tanging malamig na hangin lang ang sumalubong sa kanya. Paglingon niya, may anino sa may puno ng santol. Mahaba, payat, at tila may pakpak na bahagyang kumikilos sa liwanag ng buwan. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa balitang nawawala si Aling Rosa. Ang buntis na kapitbahay ni Mario. Sa bubungan ng bahay nito, may bakas ng dugo at mga galos ng kuko na tila hinila pababa ng kalangitan. At sa gilid ng Maharlika Highway, ilang metro mula sa bahay, natagpuan ang mga punit na damit ni Rosa. Tsinelas at patak ng dugo na nagtapos sa gitna ng kalsada. Doon kung saan madalas may nakikitang kumakaway tuwing hating gabi. Nagbulungan ang mga matatanda. Nanginginig ang boses sa takot. Umatake na naman ang mag-asawang tik-tik. Nagpulong ang mga taga-dapdap sa ilalim ng punong sampalok na malapit sa kalsada kung saan madalas makita ang mag-asawa. Bitbit ang mga flashlight, bawang, asin at gas. Hindi na tayo pwedeng manahimik.
Mariing sabi ni Mang Toning, ang pinakamatanda sa baryo. Hanggat buhay sila, may mawawala pa. Gabi iyon ng kabilugan ng buwan. Alam ng lahat na iyon ang gabi ng mga nilalang sa dilim. Tahimik silang nagkubli sa kakahuyan. Ang mga anino nila'y humahalo sa usok ng lampara. Sa di kalayuan, matatanaw ang bahay ni na Lorna at Delphine. Nakalubog sa dilim. Tanging pulang baga mula sa kanilang kalan ang nagbibigay ng liwanag. Sa loob ng bahay, narinig nila ang mahihinang bulungan. Ako muna ngayon, Delphine. Gutom na gutom ako. Wika ni Lorna, garalgal ang boses. Hindi. Akin ang sanggol. Naririnig ko ang pintig ng puso niya. Sagot ng lalaki, mababa at malamig. May kumaluskos. Sumunod ang mahinang halakhak. Hanggang biglang bumukas ang bintana. Mula roon, umusli ang mahabang dila ni Lorna. Kumikislap sa liwanag ng buwan. Parang ahas na may sariling buhay. Sumunod si Delphine. Kumulubot ang balat. Umusli ang matutulis na kuko. At sa isang iglap, nagbukas ang kanilang mga pakpak. Malalapad, maitim at puno ng galis. Lumipad silang dalawa. Paikot sa bubungan habang naglalaway at umuungol sa gutom. Ngayon na. Sigaw ni Mario. Sabay-sabay nilang hinagisan ng gas ang buong bahay at sinindihan. Nagliyab ang paligid. At ang amoy ng bawang at langis ay kumapit sa hangin. Isang matinis na hiyaw ang sumabog mula sa langit. Tumama ang apoy sa pakpak ni Lorna. Nagliyab ito, ngunit patuloy siyang bumabagsak at sumusugod. Sinusubukang kagatin si Mario. Tinamaan siya ni Mang Toning ng sibat at tumagos sa dibdib ng babae. At mula roon ay sumirit ang itim na dugo na parang usok ng alkitran. Si Delphine ay sumigaw ng galit habang nakikita niyang nagliliyab si Lorna. Lorna! Bago pa man siya mapigilan, sumugod siya mula sa bubungan. Ang mga matay nagliliyab sa puot, ang kanyang mga kukoy kumikislap na parang bakal sa apoy. Sinalubong siya ng mga tao ng bawang, asin at apoy. Ngunit imbes na umurong, lalo siyang nagnitngit. Nanginginig ang lupa sa lakas ng kanyang sigaw. Nabasag ang mga bintana. At ang hangin ay naging mabigat, amoy dugo at usok. Hindi pa ito tapos. Babalik ako. Ang tinig niya'y umalingaw sa buong dapdap. Kasabay ng pagliyab ng kanyang mga pakpak. Unti-unting nalusaw ang kanyang balat. Ngunit sa gitna ng apoy, nakita ng ilan ang kanyang ngiti. Isang ngiting puno ng puot at pangako ng paghihiganti. At mula noon, gabi-gabi, tuwing dumaraan ang hangin sa dapdap, tila may humahaplos na malamig na bulong. Isang paalala na hindi pa tapos ang sumpa ng baryo. Ngunit isang kabilugan ng buwan,
Mula sa abo ni Lorna. Isang malalim na ungol ang umalingaw-ngaw. Sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bumangon si Delphine. Ang kanyang balat na punit-punit ay unti-unting nabuo. Ang mga matay itim na parang uling at ang bibig ay nanginginig sa galit. Lorna! Ang kanyang sigaw ay nagpalipad ng alikabok at abo sa buong bakuran. Papatayin ko kayong lahat. Mabilis siyang sumugod. Lumulundag sa ere. Ang pakpak ay muling umusbong. Itim na itim at lalong lumaki. Bagaman may bahid ng dugo, napakalakas ng kanyang pagaspas. Lumipad siya at nagtungo sa bahay ni Mario. Buong lakas niyang sinira ang bubong at tumalon pababa. Sa pagkabigla ay hindi nakabangon pa ang lalaki bago siya atakihin ni Delphine. Hinawakan niya ito sa liig at itinaas sa ere. Sa isang iglap, tinamaan niya si Mario. Tumilapon ito palabas ng bahay at nalugmok sa lupa. Narinig ito ng mga kapitbahay at lahat ay nagsilabasan may dalang mga sandata. Sumugod si Mang Toning. Hawak ang sibat at buntot pagi. At itinarak iyon sa dibdib ni Delphine at hinampas ito paulit-ulit. Ngunit hinawakan lang ito ng halimaw at binali sa gitna. Sabay iwinasiwa si Mang Toning sa dingding. Walang makakapigil sa akin. Lumipad si Delphine. Paikot sa mga puno. Habang ang mga tao'y nagtatago, nanginginig sa takot. Ngunit si Mario, kahit sugatan ay gumapang pabalik sa bahay at kinuha ang kanyang huling bote ng gas. Nang sumugod muli si Delphine, isinaboy niya ito sa hangin at sinindihan ng sulo. Ang kanyang mga kapitbahay ay ganun din ang ginawa. Sumiklab ang apoy. At binalot ng liwanag ang gabi. Si Delphine ay sumigaw. Pumupiglas. Ang balat niya ay natutunaw, ngunit patuloy pa rin sa paglapit. Nang malapit na siya kay Mario, itinusok naman sa kanya ng lalaki ang krus na bakal at diretsyo ito kanyang dibdib. Isang hiyaw ng halimaw ang umalingaw-ngaw sa buong dapdap. Ang lupa'y yumanig. Ang mga ibon ay nagsiliparan, at ang usok ng apoy ay umabot hanggang ulap. Unti-unti nang nagiging abo si Delphine. Ngunit bago tuluyang maglaho, umiti siya malamig, puno ng sumpa. Hindi ako mawawala. Babalik ako. Pagkatapos noon, katahimikan. Ang gabi muling nagdilim. At ang amoy ng sinunog na laman ay kumapit sa hangin. Ngunit nang sumikat ang araw, nakita sa gitna ng abo ang isang itim na pakpak. Hindi pa abo. Hindi pa ito nagiging abo. At mula sa kakahuyan ng dapdap, isang malamig na hangin ang dumaan. Dala ang bulong na nagpatindig ng balahibo sa sinumang nakarinig. Hindi pa ito tapos. Hindi ito matatapos. Babalik ako at ubusin ko kayo. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share,
at mag-subscribe sa akin channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Nais rin naming magpasalamat kay Paul Dos Santos para sa pagbibigay ng ideya sa kwentong ito.